I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this. Yo, what's up mga lods? For today's video mga lods, ipapaayos ko na yung aking elbow na pinagawa ko dati na hindi ko nagustuhan yung pagkakagawa. Kasi mukhang napagpraktisan yata to nung gumawa dati. So, ngayon, pupunta ako dun kila Boss Alvin para ipaayos to. Tapos, paparikalkal ko na rin tong canister na to mga lods. Tapos, etong elbow na to mga lods, kung napapansin nyo hindi siya diretso. So, ipapaayos ko na rin yan. Ipapadiretso ko siya. So, iaayon dun sa chassis. Ito yung RMS na ipapayos natin para maging diretso. So, ngayon ay nandito na ako sa Montalban, Rizal mga lods. Kasi, dito na yung gawaan ni Boss Alvin sa Montalban, Rizal. So, nasa bahay na lang siya. Umalis na siya dun sa dati niyang pinaggagawan. Kung taga Montalban, Rizal ka nga pala lods at gusto mo magpagawa sa kanya, yan, i-waste mo lang tong IB Chris Bake Shop dito sa Montalban, Rodriguez, Rizal. Pagkatapos niyan, ay makikita mo itong arko na to na may pinturang kulay puti at asul na may nakasulat na Eastern Valley. Ayan. So pagdating nyo dyan, pwede kayong tumambay dyan sa may puno, tapos i-chat nyo si Boss Alvin at susunduin kayo mismo dito. So andito na tayo kay Boss Alvin. Sinundo na niya tayo dun sa may arko. So kung gusto niyo magpagawa sa kanya, i-chat nyo lang. Tapos pagdating nyo ng arko sa may Eastern, ano yun boss? Eastern Valley. Ayan. So, susundin nyo kayo doon. Ito na yung motor natin. Dating si Boss Alvin nasa sa San Mateo. Yan sa pinagpapagawan ko dati. Siya yung unang dati. Pinagpagawan ko ng tambutso. Nag-for good na sa bahay nila. Kaya sinundan natin siya dito. Mahirap talaga mga muhan boss na. Kaya nagsulo na si boss. Mas maigi na rin yun yung ganito Boss mo yung sarili mo no. Walang amo. Yan mga boss. Dito yung gawaan ni Boss Alvin. Yan. Meron din siyang bender. Yan. At dito nga ginawan agad ni Boss Alvin ng header yung aking elbow. Kasi ayan yung ipapalit dun sa dati nating elbow. Yan ang kagandahan ng may sariling bender. Kaya kahit anong motor, pwedeng gawan dito ng elbow. Tapos, syempre, i-fit muna yun sa motor. Titignan kung ano yung dapat i-adjust at kung ano yung gusto ng customer, yun ang masusunod. Tapos sa kanya to, in-spot weld para mai-position muna bago i-full weld. Pinagawan ko na rin to ng bagong hanger na stainless mga lods. Tapos bagong bracket din na stainless din. Kasi ang plano ko dito ay one bracket fits all. So lahat ng gagamitin kong tambutso ay isa lamang yung gamit na bracket. So mag-adjust na lang ako sa kanyang hanger. So yun yung pinagawa ko. Pagkatapos ng fittings, tinanggal muna ni Boss Alvin at eto na, ipo-full weld na siya mga lods. Dito naman mga lods ay nilipat na ni Boss Alvin yung kanyang bang sensor ng aking elbow. Ayan, inayos na niya yung pagkakabit kasi yung last na kabit nito ay tabingi. Hindi nasunod yung gusto kong kabit. Kinabit na siya dun sa bagong header ng aking elbow. At syempre, ipo-full weld na rin yan ni Boss Alvin yung ating bagong hanger ng ating muffler. Babating para pantay yung kulay. Tapos si Boss Alvin mag-ano na siya, magre-recalcal na. Ano? Inis na. Ayan naman na yung tip natin. So, papalitan ni Boss Alvin ng mas malaki. Galing tayo sa 28mm. So, lalakihan natin ng mga 32mm na mga boss. Lumaki ng konti yung tip natin. Para na siyang Replica Pro din na 51mm. Siyempre, babaguhin na rin yung screen kasi nga lumaki yung tip. Hindi na magagamit yung luma. Ayan, tapos na ni Idol yung Sheesh! Na-refresh na yung elbow. Ayan na Nilipat din yung bang sensor nut. Yung oxygen sensor nut naman, binalik natin yung galing dun sa luma. Ano? Ganun din naman tong bang sensor, binalik natin. Kasi napaka-solid Etong elbow na to, parang kagaya na siya ng Lone Rider, tsaka ang tawag doon, SJ88. Napaka-solid. Ano na, papaiberan na. Na. Tapos na yung isa. May isa pa. Nahirapan si boss kasi manipis. Lata lang. Ito nakuha pa. Kasi pag nagmamadali ka, butas yan.
Ayan mga boss, gawa na yung isa. So 32mm na yung dulo. Solid din pagkagawa mga lods. Kahit manipis to, pinagtyagaan ni boss Alvin na ayusin. 3 days later. Alright, eto na siya mga lods. Medyo i-flex ko lang yung mga ginawa dito. Unang-una na dito yung elbow. So pinapalitan ko na yung hindi magandang pagkakagawa ng elbow. Dati itong 35mm, pinabago ko, ginawa ko siyang 32mm. May bang sensor na rin, ayun binalik yung bang sensor. Mas maayos yung pagkakabit ngayon kaysa yung dati. Tapos ganoon pa rin dito sa mid pipe, 38mm, tapos papuntang 51mm, 51. Tapos na ano lang dito, narito okay lang dito. Kasi yung dati ko, yung stock na RMS is medyo pa ganun. Nasabit dito, kaya medyo pinabuka ako ng konti. Nag-edit dito. Tapos ito na yung aking pinarikalkal na, ito yung ano yung kay Jun Bustamante. Dati siyang 28mm, ngayon naging ano na siya, 30mm yung diameter sa loob, 32mm yung labas. Tapos 51mm pa rin. Mas napalitan na rin yung kanyang screen sa loob. Siyempre na-refiber na rin. Siniksik yung fiber. Tapos bracket ako ng one size fits all. All-in-one bracket yung pinagawa ko. So, nag-adjust ako dito sa bracket ng canister. Pinalitan ko rin yan. Dating manipis, ngayon makapal na. So, lahat ng pinagawa ko na pipe is nakasukat dito sa bracket na to. Stainless bracket. Yan siya, manipis lang. Dapat pala pinadoble ko tong bracket na to. Pero okay lang naman, matibay pa rin naman. Diyan na rin nakakabit yung aking reservoir. Yan, nakakatnilyo. Tapos naka-spacer na lang ako ng pang-hub para okay pa rin tignan. Hindi na ako nagpabaluktot dito. So, spacer na lang. Malinis pa rin naman. Tignan, yan o. Siya. Ganda na rin ng elbow ko. Yung kanyang pinaka header. Ngayon yung kanyang alignment sa baba. Ito medyo nilayo ko na rin sa engine. Ayun, may space na isang daliri. Yan, pasok yung daliri. Ganon din dito. Dito medyo lumabas ng konti dito. Pantay dito. Labas ng konti, kaya nagtabas ako ng fairings dito. Yan, hindi lang kita sa camera pero may tabas yan dito. Tapos nakaayon na dun sa chassis. Pantay na yan dyan sa chassis. Ayan o, nakaayon na siya. Sakto lang din yung clearance dito. Hindi gaya ng stock na remes na tatama dito. Kasi masyadong papasok. Medyo binuka ko ng konti. Yan. Tapos yung aking brake master pump, may allowance pa rin naman. So, pag tumatakbo naman yan nahanginan, kahit mainit tong tambutso, basta hindi nakadikit, hindi yan malulusaw. Basta hindi nakadikit yung kanyang loob. Maganda yung pagkakagawa ni Boss Alvin Dumalaon. Parang hindi pinalitan yung tip kasi ganda pa rin. Yan siya mga lods. Yan. Pag tinignan mo dito mga lods, kitang kita yung caliper tsaka yung disc kasi naka high mount yung aking tambutso. Short canister to mga lods, kaya for sure mas maingay ito compare dun sa Replica Pro ko. Mas mahaba yung Replica Pro parang standard. Ngayon sound test natin. Minor lang muna dito kasi nandito tayo sa loob ng bahay. Ko mas maingay ito ng konti kaysa yung Replica Pro kasi maiksi itong canister na to, maiksi lang. Ayun, nasa dangkal lang maiksi. Ilalabas na lang natin para mabira pa natin ng mas mataas. Sound check natin sa labas mga. Alright, so test natin lang mas malakas konti.
mga lods. Tingin ko mas maingay siya compare dun sa Replica Pro kasi mas maiksi ito. Mas maingay ng konti. Pero hindi naman sobrang ingay siya. Ayan. So, shinare ko lang sa inyo mga lods. Ano siya? Init. Ayan. Kaya lang mga lods, ride safe sa lahat. Peace.